Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. May kasunod na po itong problema ng Daihatsu at saka ng Toyota. Ito naman ay sa USA, diyan sa California. Ito pong kumpanya ng Cummins at yung makinang ito ay inilagay nila dito sa Ram pickup trucks. Sila po ay nagkaproblema at sinisingil sila ng Department of Justice ng Amerika na kailangan nilang pagbayaran yung $1.675 billion na penalties doon sa ginawa nilang problema. Kasi kinalikot nila yung kanilang makina mula 2013 hanggang 2023, naglagay po sila ng device doon sa mga models ng RAM na 2500 at 3500. Ito po ay diesel engine. Naglagay sila ng device doon at napatunayan nga at naimbestigahan sila nitong Environment Protection Agency na lumalabag sila doon sa emission standard po ng USA. Nagkaroon sila ng paglabag at ito ay ginamit nila sa almost 960,000 na mga units ng RAM pickup trucks to 2500 at 3500. Ngayon, napakabigat ng ipinataw sa kanila na penalties, napakalaki. $1 billion po yun. Kailangan nilang pagbayaran. Pero, hindi pa po sila nakakasigurado doon na iyon lang yun. Kasi po, syempre, dahil pinakailaman mo, nireprogram mo, ang sabi nila, pwedeng nireprogram yung ECU, pwedeng naglagay din sila ng mechanical device. At kung ano pa man yun, kailangan din nilang ayusin yun. Doon sa 960 units ng mga sasakyan. So yung unang units na binago nila noong 2013, 630,000 units yon. Then nasundan po ulit yun, mula 2019 hanggang 2023, another 330,000 units. Kaya po umabot yun ng 960 units yung mga nilagyan po nila ng device. At yan nga po ay naimbestigahan at nakita po yan ng EPA dahil nilabag po nila yung kanilang Clean Air Act law doon sa US, sa California. So napakahigpit po ng kanilang emission standard doon. Kaya po kung diesel ang sasakyan mo diyan sa US, diyan sa state na yan, ay talagang mangangamba ka dahil sa totoo nga lang, sabi ng mga taga ron, ang gusto talaga nitong California, itong state na to, mawala na yung mga diesel na sasakyan dyan, yung mga diesel engine. Kailangan yung 960 units na yan na mga RAM pickup trucks ay kailangang ibalik nila doon sa original na program or alisin nila yung device na inilagay nila. Kaya nga, magkakaproblema ngayon, ito namang si RAM. Dahil siyempre, siya yung nagbenta niyan, modelo ng sasakyan niya yan. Ngayon, ang gumawa lamang ng makina ay itong si Cummins. Pero ang na-penalize po dito, ang nabigyan ng penalty po dito ay si Cummins lang, hindi si RAM. Kaya lang, ang malaking problema dito dahil hindi pa sila nakakasigurado kung ito nga ay settlement lang, ay baka mamaya ito ay humantong sa recall or doon sa buyback. Kaya ito po yung ikinakatakot ng mga kumpanyang to dahil pag ito ay napunta doon sa buyback at bibilin mo ulit itong mga units na to, naku po, baka hindi daw kayanin to ng RAM. Kasi siya ang nagbenta niyan . Ang nag-produce lang naman ng makina ay si Cummins. Pero ngayon, ang na-penalize po dito, ang napatungan po ng penalties dito ay si Cummins, yun ngang $1.675 billion. Sa sobrang higpit ng batas doon sa US, mga kapatid, talagang hindi makakalusot yung mga ganyang mga kutingting. Dito sa atin sa Pilipinas, ang daming kutingting dito . Kasi nga, masyado tayong nakakakita ng maraming mga gadgets, maraming mga device na yan na nabibili sa online. Sa US pala, hindi pwedeng basta mo na lang lalagyan ng device ang mga sasakyan mo. Dahil kapag yan ay nahuli or nag-violate ka, may mga penalties na katapat yan. Dito sa Pilipinas, hindi ganito kahigpit. Meron din tayong Clean Air Act. Pero talagang hindi natin kayang pantayan yung higpit ng US kasi nga po, hindi naman compatible yung mga sasakyan natin diyan sa batas na yan. Biro mo, doon 2013 hanggang 2023 na RAM, pickup trucks, medyo mini-remap sila, medyo binago sila sa program. Nagreklamo na, nagalit na itong EPA kasi nga nilalabag doon niya yung Clean Air Act nila at napatawan nga ng napakalaking penalty itong si Cummins na siya kasi yung gumawa nun. Kasi si RAM, hindi naman niya gagawin yun . Si RAM ay yung dealer at si manufacturer naman ng engine ay si Cummins. Kaya ngayon, lahat ng problema ay napatong ngayon kay Cummins. Paano nga kung halimbawa magkaroon ng recall at magkaroon ng buyback, dami na ngayon si RAM dyan. Ngayon, kung itong mga batas na to ay susundin dito sa Pilipinas, napakalaking problema po nang aabutin natin. Tayo pong lahat, baka po hindi tayo pumasa. Yung karamihan ng mga sasakyan ngayon na nandito sa Pilipinas.
Mga kapatid, yan sa state ng California, pag talagang sinabing phase out na yan. Kapag ka bumagsak ka sa emission at hindi mo yan naayos, hindi ka na talaga makakatakbo. Ngayon mga kapatid, isasama ko lamang po sa aking vlog na ito, itong jeepney phase out. Nasabi nga, ang deadline po nitong mga jeepney operators at itong mga drivers na makapagbuo sila ng cooperative ay ngayon ng December 31, ngayong katapusan. Pero sabi nga nila, hindi na raw makakabiyahe. Pero itong mga recent developments ay pinapayagan pang makabiyahe itong ilang mga jeepneys na ito doon sa mga selected na mga ruta. Mga kapatid, kung matatandaan nyo, meron akong vlog na tungkol dito sa phase out, tungkol dito sa modernization, at nandoon si Senator Pia Cayetano. At sinabi po niya na para ma-envision nyo po ang tambutsyong itim na naglalabas ng usok na itim sa mga kalye natin. I don't need to show you the numbers because many of you in the hall and our staff and those watching have children who suffer from pulmonary conditions which are caused by unsafe environmental standards, particularly the lack of clean air. So lahat ito affected by this modernization program, and unless we really have the political will. Totoo naman yun. Wala namang tatanggi doon. Totoo po yun. At talagang ang diesel, yung binubugang usok nito, yung diesel particulate matters, ang isa po sa numero 1 na nagbubunga ng maraming sakit. Sabi nga, carcinogenic po ito. At sabi po niya, yun nga, kailangan na daw i-modernize yung mga jeep. Teka muna, iilan lang po yung mga jeepneys na yan? 300,000 lang yan. Ayon na rin po sa inyong mga datos. Gaano po karami yung mga privates na hindi nga po siya pampasada pero araw-araw din ginagamit na hindi naman po nakapasa sa Euro 2. Hindi nga po umabot sa Euro 2 yung iba. Yung iba mga trucks, yung iba mga delivery vans, at yun nga, yung iba mga private, mga personal na sasakyan, Euro 2 lang ang inabot. Ang dami po yan, mas marami po yan. Ngayon po, kung isi-single out natin itong mga jeepneys, teka muna, dapat pagsabay-sabayin na po yan. Kung ang habol natin ay yung paglinis ng ating atmosphere at mabawasan yung mga ibinubugang lason nitong mga diesel engine, kung yun ang habol natin. Kaya nga po, sa USA, itong Ram pickup trucks, no, na-penalize po itong Cummins ng $1.675 billion dahil kinalikot nila itong ECU or may nilagay silang device doon at nakaapekto doon sa emission ng kanilang sasakyan. Katulad din doon sa nangyari sa Volkswagen noon. Meron silang gano'n na kaso itong Volkswagen pero nasettle na nila yon. Malaki din yung ibinayad nitong Volkswagen. So ngayon, ganun nga yung problema doon. Mga 2013 model up to 2023, nagka-problema yan. Dito po sa atin, kung ang pag-uusapan po natin ay iyang pollution na yan, bakit naman yung mga jeepneys po na yan ang ating tututukan? Ang dami po talaga niyan. Hindi lang po yung jeepneys ang talagang magbibigay ng malaking problema sa pollution. Ngayon, kung ang sabi nga po ay i-modernize, mga kapatid, itong mga jeepneys na to, siguro ang talagang gusto nilang mangyari dyan ay baguhin na yung itsura. Gawin na siyang aircon, katulad ng mga bumabiyahe ngayon. Hindi nga siya jeep Isa siyang minibus. Pero alam niyo po ba, kapag ka minibus ka na, malakas ka na sa diesel, malakas ka sa gulong, magiging mausok ka rin pagdating ng panahon dahil siyempre mga bago pa yan At ngayon mga kapatid, habang napupuno yung mga minibus na yan, lalo pang lalakas sa konsumo ng diesel yan. Pangalawa, mabigat yan. Ngayon, dahil sa traffic, mabigat ang sasakyan mo, iinit yan, naka-aircon ka, mga kapatid, halos wala na rin kikitain yung mga drivers niyan. Kasi po, lalakas sa konsumo sa krudo yan, lalakas sa gulong, mabigat ang kanyang hinihila, uusok yan, tapos traffic ka pa. Magkano ngayon ang kinikita mo? Kawawa itong jeepney driver, kawawa itong operator. At pagdating po ng mga registrations, mataas ang insurance niyan. At siyempre, magbabayad ka rin sa franchise at yung registration fees. At nga, sabay-sabay na yan, every 6 months, kapag kapampasada, napupudpud ang gulong, bibili na naman tong si driver. Ngayon, cooperative po sila. Itong cooperative, para din tong korpo. Parang corporate yan. Itong mga drivers na to na walang kaalam-alam, dyan sa pagbuo ng korpo, isa lang ang magkaroon ng problema dyan at umalis o kaya nag-away-away sila dyan. Naku po, pati yung mga hinulugan nilang mga sasakyan na yan, baka mahila pa yan.
nung binilan nila ng sasakyan, nung kumpanya na nagpa-loan yan. Hihilahin yan, kung hindi mo na yan, mababayaran. Iyan po ang problema nitong mga jeepney drivers pagdating po dyan sa modernization. Mga kapatid, nung araw may jeep din kami. Ang ruta namin noon ay Novaliches Blooming Treat. High school pa lang ako noon, kaya kapag bumabiyahe yung tatay ko, minsan sumasama ako na magkonduktor, lalong-lalo na pag walang pasok. Siyempre, naranasan ko rin po talaga kung gaano kahirap mamasada. Kaya yung tatay ko noon, kapag mainit na yung panahon, may high blood din yun, hindi na yan babiyahe. Ang problema, 8 kaming magkakapatid. At doon lamang namin kinukuha lahat yung aming ikinabubuhay. Yung baon namin sa araw-araw, yung kakainin namin sa araw-araw. Ako po, talagang napakalaking problema. Lalo na kapag masira pa yung jeep. Siyempre, mga luma na yun. Ang makina ng jeep namin noon, C221 lang na Isuzu. Pituhan nga lang po kasi yung jeep namin na yun. Kaya pag nasisira yung jeep namin, wala kaming baon. Talagang sa totoo lang mga kapatid, yung ulam namin noon, yung galunggong lang na ipapaksiw mo, na 1 linggo mong ulam. Kasi mura pa ang galunggong noon. Bago pa po ito mag-EDSA Revolution. Napakahirap po mga kapatid. Lalo pang humirap yan sa panahon natin ngayon. Kasi noon hindi pa masyadong matraffic. Hindi pa mahal ang gasolina at ang diesel. Hindi pa ganun kamahal ang mga spare parts at mga langis. Pero ngayon sobra na. Ilang patong-patong na yan, ilang doble-doble na yung itinaas nung mga langis na yan at fuel. Halos wala na po maiuwi yan sa kanilang mga pamilya. Yung nakaraang vlog ko na meron nga kasamang jeepney phase out, ang dami pong nagsabi doon, hindi ko naman masabi kung negatibo ba yun o hindi. O baka yun ay talagang simbuyo ng kanilang damdamin kasi may nagsasabi doon na i-phase out na yan, mga pasawayan, mga barumbado yan, naninigarilyo yan na habang nagmamaneho, yung mga jeepney drivers daw. I-phase out na dahil hindi na raw safe, hindi na sila kailangan, mas maganda na raw yung mga bago, mga luma na daw, delikado ng sakyan. Mga kapatid, alam nyo, kawawa po yung mga taong to. Kapag po ito ay alisan mo ng trabaho, may mga pinag-aaral na mga anak yan, kapatid, at kailangan nilang mabuhay, wala namang ibang mapapasukan yan. Ngayon, ito pong mga ipinupus ng gobyerno na, yun nga, i-modernize sila, magtayo sila ng kanilang mga cooperatives, hindi nila kaya Kasi kapag nakapagbuo man sila ng kooperatiba at bumili sila ng mga bagong units ng mga jeepneys na yan or minibus na yan, hinuhulugan din nila yan buwan-buwan. At mga kapatid, yung mga driver na yan, sanay na bumabiyahe yan araw-araw at doon lang nila kinukuha yung pangkain nila, yung pambaon ng mga anak nila, yung pangrenta ng bahay nila, lahat doon nila kinukuha yun. Ngayon, kung sasali sila sa kooperatiba, wala naman talaga silang puhunan. Ang magiging puhunan lang talaga nila dito ay yung kanilang lakas dahil kailangan nilang bumiyahe. Mga kapatid, pwede ba naman yung isang jeepney driver na yan, yung chopper na yan, na may 6 na anak, biyahe lang ng 2 beses 1 linggo, 3 beses 1 linggo dahil doon sa kooperatiba, 10 sila. Maaring 2 doon ng operator o sabihin mo ng 4 doon ng operator doon sa isang minibus na yon, doon sa isang jeep na yon. At doon sa natirang 6, yun yung driver, araw-araw, 1 lang ang babiyahe. Bawat isang araw, 1 lang dahil 6 silang driver doon. O kakayanin ba nilang bumili ng maraming units? Hindi rin nila kakayanin. Doon sa 10 na yon, mga kapatid, talagang problema yon. Dahil hindi makakasapat yung kikitain nilang 1 araw na biyahe para sa pamilya nila, para sa pangkain nila. Kawawa po talaga sila. Saan sila ngayon pupunta kapag wala silang maiuwi sa pamilya nila? Sana po intindihin nyo rin kung bakit nagwewelga itong mga jeepney drivers na to at mga operators. Talagang wala naman silang pupuntahan dito Ngayon, kung ang babasihan nga, tulad na sinabi ko po kanina, ay yung pollution na inilalabas nila, mas marami nakakapollute ng mga private vehicles. Ang dami niyan. Sobra-sobra. Mas marami pa nga yung mga lumang sasakyan ngayon kaysa doon sa mga bago. Ngayon, mga kapatid, hindi ko sinasabing i-phase out lahat yan. Kasi nga, tulad nga po nung sinabi ko na nauna pa, ito pong Clean Air Act, may batas tayo, pero hindi mo maiko-compare yung kung paano naghihigpit itong ibang bansa, itong US, doon sa mga batas nila na yan. Hindi pa po yan compatible dito sa mga sasakyan natin. So, ang mangyayari nga, gugulong at gugulong yung mga hindi compliant na yan ng mga sasakyan
dahil nga po hindi mo naman mai-implement talaga ng todo-todo itong Clean Air Act. Ngayon, kung sinasabi nyo pong Euro 4, lahat na lang sana Euro 4. Kaya po, sana po, ang tignan po ngayon ng gobyerno, sige, sabi nyo po, yan, i-phase out na yan. Yung driver na yan na barumbado sa kalye, bumabanking-banking pa. O, di ba? Yan po yung katawagan namin no, kapag ginaganyan-ganyan yung mga jeep. So, siyempre, pag biniko mo, gumaganyan. Tuwan-tuwa naman yung mga estudyante. Tapos yung mga estudyante nung araw noon, talagang malalakas yung sounds na gusto nila, pinipili nila yan. Inaabangan nila yan sa top. Doon pa lang sa eskwelahan dyan, nag-aabang na yung mga estudyante nung kanilang mga patok na jeep. Mga kapatid, ito po sana. Yung mga jeep na pasaway, tutukan nyo. Yung mga driver na pasaway, tutukan nyo. Sana magkaroon lang ng mga isang style ng jeep, isang standard ng jeep na yan. Huwag na yung binabago yung gulong sa harapan, mas malaki yung gulong sa likod. Alisin nyo po yan. Halimbawa, hindi pa talaga ma-phase out itong mga jeepneys na to. Huwag naman din sanang pumayag ang gobyerno na itong mga jeepneys na to ay tatakbo na hindi papalitan ng mga makina. Yan na lang po ang ilaban nyo dito sa mga operators na to. Palitan nyo ng makina yan, palitan nyo ng Euro 4 yan, lagyan nyo yan ng catalytic converter, dapat hindi siya magbubugan ng maraming usok, dapat yan ay palaging nakatono ang injection pump, dapat maganda ang kanilang usok, hindi siya bumubuga ng maiitim na usok. Pagaanin po yung mga jeep, alisin na po yung sobrang haba. Kasi ang nangyayari pa doon sa sobrang haba, mabigat. Kapag mabigat, malakas sa gulong, malakas sa fuel, tapos sa mga akyating lugar, hirap na hirap sila. Kaya ang nangyayari tuloy, lumalakas sila sa diesel, umuusok din. So, gawin na lang na may standard na jeep. Huwag yung masyadong mahaba. Pwede naman yung mga jeep na yan maging magaan siya. Yung ibibigay na tulong ng gobyerno, doon po ilagay para po makatulong dito sa mga jeepney drivers natin. Yung gustong bumili ng bago, di bumili sila, wala pong problema. Ngayon, yung hindi kayang bumili at hindi niya kayang magkaroon ng cooperative at kaya naman niyang maggawa ng sarili ng jeep na compliant, na sabihin mo nga, pwedeng palitan ng magandang makina, Euro 4, at susunod siya ngayon doon sa bagong standard na gagawin ng gobyerno, malaking tulong po yun. Ngayon mga kapatid, 300,000 lang yung mga jeeps na yan. Kakaunti lang yan. Kung talagang tutulungan ng gobyerno yan, malaki po ang magagawa ng gobyerno. Isipin nyo na lang, nung COVID, talaga ng mga buong Pilipinas, tinutulungan ng gobyerno, may mga ayuda nga yan. Diba? Ang daming pera niyan. Inilabas yan, inapprove yan ng Pangulong Duterte. Yung tulong sa bawat mamamayang Pilipino. Ibinibigay yan ng mga barangay. Yung tulong na yan, yung mga ayuda na yan. Ngayon, bakit hindi ito ang tulungan nyo ngayon? Yung mga party list representatives, hindi ko alam kung merong party list representative itong mga sektor na to. Sana po, makaisip lang tayo ng paraan muna. Bago tayo mag-jump dyan sa sinasabi nyong modernization, iangat muna natin yung buhay nitong mga tsuper. Kasi wala namang puhunan yan. Saan ka nakakita ng nagtayo ng korporasyon or cooperative? Wala namang puhunan. Kapag ka nasiraan yan, kapag ka nagka-problema yung cooperative nila, bagsak yan. Hindi naman lahat ng korporasyon umaangat. Hindi naman lahat ng korporasyon nag-kiklik. Kaya nga after 3 years pa yung ROI. Sabi nga nila, pag nagtayo ka ng business, korporasyon, after 3 years pa yung ROI. Baka walang ROI na makuha yan dahil after 3 years, puro sira na yan, puro problema na yan. Mga kapatid, ako po, dahil may dugo akong driver, tsuper, ramdam ko po yung hirap nitong mga driver natin. May jeep nga kasi kami noon, pupuntahan ko, minsan magkakasakit yung driver. At siyempre, tutulungan mo na lang. Alam nyo ba, may hirap po sila eh. Mga anak nila halos hindi nakakapag-aral. Kaya ang dating, driver din. Pero kung matutulungan po ng gobyerno, itong sektor na to, maliit na sektor lang po ito, mga kapatid. At itong sektor na to, marami na po itong naisakay na ngayon ay mga profesional, mga abogado, mga accountant, mga engineers. Marami pong natulungan to. Kaya kung ang iniisip ng marami, hindi ito importante, itong mga jeepney drivers na to, malaki po utang na loob natin sa kanila. Kung di dahil sa kanila, ay yung mga mahihirap na pamilya, yung mga mahihirap na dating estudyante, ngayon ay mga professional na. Kung wala din itong mga jeepney drivers na to, hirap na hirap talaga tayo. Parang ano lang yan, parang mga OFWs. Palibasa, nagpapadala sila ng dollars dito sa Pilipinas. Tulad ngayon, kapag December na lumalaban ng piso natin sa dollars kasi maraming remittances, kaya sabi nila bayani. Ito bang mga jeepney drivers, hindi ba ito maituturing na bayani? Ang daming mga successful ngayon na mga tao
na talagang nag-jeep lang nung araw. Dahil naging challenge sa kanila yung hirap ng pagkukommute mula dito sa mga lugar na malayo sa University Belt, nag-aaral dyan sa Manila, jeep lang po talaga ang sinasakyan nila. Wala pa pong mga MRT nun, wala pang mga LRT nun. Siyempre, talagang ang pangunahing sasakyan lang nun ay mga jeep. Kaya ito pong mga tsuper natin, huwag nyo pong mamaliitin sila. Marami pong natulungan yan. Para sa akin, bayani ko din po sila. Dahil nakikita ko kung paano nagmamaneho noon ang tatay ko. Mga kapatid, pasensya na po kayo. Isiningit ko lang itong istorya na to kasi saludo po ako sa mga driver na to. Sana po matulungan talaga kayo ng gobyerno. Sana may maisip pa na ibang paraan na makakatulong po sa inyo. Sana yung mga federations nyo na yan ay maging legitimate na, yan yung maging legitimate na co-op nyo, lahat yan. Yan po sana ang i-build up ng gobyerno na iparating dyan ang lahat ng tulong para makapag-angat po dito sa kabuhayan ng mga jeepney drivers at mga operators. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Mga tsuper, mga operator, habang may buhay, may pag-asa. Habang may kalsada, may naghihintay na magandang umaga.